Hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, another year-end review na naman tayo. And this time, murang tablet ang ating itatakel at ito ang Infinix XPad 20. Ito na kaya sulit na tablet para sa'yo. Tara, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, for today's video, ano naman natin, i-year-end review natin ng isa sa napakasulit din na tablet na lumabas ngayon 2025, which is the Infinix XPad 20. So itong tablet na to ay parang gumawa ng ingay sa online, kasi mura lang to sa online, sa official store ni Infinix sa online, which is around, usually pwede mo siya makuha ng 7,000 pesos for the 256GB of internal storage, and that is 8GB 256GB of internal storage. Pero ang magandang balita mga ka-J-Vlog is pwede nyo makuha ng mura at bagsak presyo lang ang Infinix XPad 20 dito sa ating product link, dito sa ating view products. Ayan, makukuha nyo pa ng mas mababa doon sa presyo niya ngayon sa online. So usually pwede siya makuha ng 5 to 6,000 pesos for the Infinix XPad 20. And I think two variants ang available nito. Meron tayong 4GB 128 and 8GB 256GB of internal storage. So marami talaga sa atin ngayon naghahanap ng murang tablet device na hindi lang naman pwedeng bibigay nila sa anak nila, pang work, of course, pang school, and iba pwedeng pang online business din itong si Infinix XPad 20, and of course for entertainment purposes like games and sa mga chikiting natin. Ang maganda kasi sa smartphone, sa tablet na to, isa to sa pinaka mura na tablet na pwede nyo gamitin for gaming. Kasi ang chipset naman nito is okay naman ang performance sa gaming, the MediaTek Helio G88. Nakaka-handle po yan ng mga modern games today, and I think na-try ko rin dito ang Genshin Impact, and so far so good. And sa mga naghahanap ng tablet na pwedeng gamitin for Roblox, ito maganda rin po i-recommend itong Infinix XPad 20 para sa inyo, dahil yung performance ng chipset niya is okay for a tablet device na ganito ang presyohan. And ang pinakamaganda pa dito sa Infinix XPad 20 at bakit sulit din siya mga idol is yung storage at yung RAM. Usually kasi yung mga offer ng mga ibang brands for this kind of price tag is 4GB 128 and even minsan 64GB for the Samsung Galaxy Tab A9. Pero dito ang laki, 8GB of RAM and 256GB of internal storage, di ba? So double the RAM and double the storage na ang i-offer na itong tablet na to, na isang napakalaking advantage na itong Infinix XPad 20 sa mga competitors niya na merong 120GB of internal storage. Pero yun nga, meron po itong 4GB 128 na mas mura, I think 4 to 5,000 pesos pwede nyo makuha, and yung 8GB 256 pwede nyo itong makuha ng 6,000 pesos. Yan yung isang magiging buying factor nyo dito sa Infinix XPad 20 mga J-Vlog. So syempre ang laki rin ng screen niya, 11 inches, and I think yan na rin yung parang more on common nakita nating screen size sa mga tablet device ngayon na mura. 11 inches na yung mga usually lumalabas, and okay na okay yung malaking screen size na tablet. Syempre iba gusto manood sa isang malaking screen size na tablet or maglaro. Okay rin maglaro dito ng Mobile Legends, talagang kitang-kita nyo yung mapa mas malaki yung space nyo for gaming, especially pag nag-CCOD rin kayo, di ba? Kunyari marami kayong fingers na ginagamit, more space pag naglalaro kayo dito sa Infinix XPad 20 dahil malaki po yung display na mo offer niya. So again, nung giname test ko to, super satisfied ako, at maganda nga siyang i-recommend sa mga consumers natin na naghahanap ng budget tablet na gagamitin rin nila for gaming. Isa pa ang pinaka the best dito sa Infinix XPad 20 is yung resolution, dahil at beyond 1080p na ang ma-offer nito, Full HD Plus. Full HD Plus din naman siya, and naka 90Hz screen refresh siya. So biruin mo yan mataas ang resolution, meron pang mataas na refresh rate na mo-offer. Again, for a tablet na merong 90Hz, mataas po yan sa ganitong price tag din mga idol. So kumbaga itong si Infinix XPad 20, bibigyan rin kayo ng outstanding viewing experience sa isang budget tablet. Malaki rin naman ang battery niya, no worries, 7,000 milliamp hour na removable battery. Pero the sad part dito sa Infinix XPad 20, to be honest, is the charging rate. I don't know kung ano ba yung inisip ni Infinix sa bigyan to ng slow charging rate, kasi 10 watts lang po yan, tapos tinera mo ng 7,000 mAh. I think pwede nyo ito ma-charge ng 3 hours 3 hours to 4 hours baka ma-full charge na itong Infinix XPad 20 dahil slow charging po siya. Pero again, naka Type C po ito, at
For me, the purpose of the USB Type-C dito sa Infinix Xpad 20 is yung reversible na lang, or baka mas mabilis din yung data transfer, I don't know. Pero kasi dito yung charging rate niya mabagal and hindi po magandang iterno for 7,000 mAh battery capacity. Sa mga nagtatanong, Lods, yung 7K mAh battery capacity ba ng Infinix Xpad 20, malaki ba yan? Kasi usually po nakikita na natin yan sa mga smartphones today. Tama kayo, nakikita natin yan sa mga smartphone yung merong 7K mAh, pero so far dito sa Infinix Xpad 20, based on my experience while using this tablet, matagal din naman po siyang malubat. Matagal lang talaga siyang mag full charge dahil slow charging po siya. Malupit din ang speakers na mapoprovide ng Infinix Xpad 20, quad stereo speakers po mga idol. So 4 speakers siya, 2 speakers sa taas at 2 speakers sa baba. So bibigyan kayo nito ng outstanding view, bibigyan rin kayo nito ng magandang sound quality for a tablet device. And maganda siyang gamitin pag nanonood kayo ng movies, di ba? Talagang may feel niyo yung intense na pinapanood nyo. Dahil malakas na siya, buo pa yung base quality niya. So, kumbaga, all-in na rin dito sa sound quality sa Infinix Xpad 20. Ang maganda pa dito sa tablet na to, pag binili nyo, ay meron po itong free case out of the box or flip case siya. Diba? Kompleto recados na tayo dito sa Infinix Xpad 20 pag bibili nyo siya. And, yun nga lang, wala po siyang screen protector out of the box. Pero, again, since flip siya, kaya hindi na lang siya siguro binigyan or in-include the Infinix ng flip ng screen protector kasi napoprotection na naman siya pag naka-close yung tablet. So again mga ka-J-Vlog, kumbaga mura na nga ito, nabigyan pa nila ng magandang case etong si Infinix Xpad 20, di ba? Hands down sa Infinix na nakakapag-provide ng mga reasonable tablet sa murang halaga lang. Kumbaga, etong smart tablet na to is for all-rounders, so pwede sa mga consumers na gusto maglaro, gagamitin nila for study nila, for online business, for entertainment purposes sa mga anak nyo, di ba? Napaka-convenient itong Infinix Xpad 20. At syempre, may nabibili rin naman po mga universal pencil na pwede nyong gamitin dito sa tablet na to. For example, parang gusto nyo parang maging iPad ang peg na gusto nyo merong pencil. Pero po nabibili sa online yan na mga universal pencil. I think mga 500 pesos makakabili ka na yan, or mga third party mga keyboard din para maging laptop ang peg ng Infinix Xpad 20. Meron po nabibili rin yan sa online, or mga mouse din. So pwede rin siyang parang computer or laptop na rin na style dito sa tablet na to. So again mga ka-J-Vlog, when it comes sa camera niya, very basic lang naman ang specification ng camera nito. Tulad ng sinabi ko sa mga review ko, hindi naman po more on nagfo-focus sa camera ang mga tablet or mga budget tablets, kaya asahan nyo yung quality ng mga camera nito, hindi naman po ganun kaganda yung quality. Pero again, usually ang mga camera ng tablet, ginagamit natin yan for video calling, di ba? At hindi naman po natin ginagamit yan for example as a main camera natin, kasi meron naman po tayong mga smartphones na para magamit yan, and yung tablet natin, magagamit natin yan for mga video calling na lang, di ba? Mas better siya. Kaya hindi na ako magrereklamo sa quality ng camera ng Infinix Xpad 20 dahil understandable naman na yan na ang tablet ay hindi po more on nafo-focus sa camera sa mga murang sa mga budget segment. So again mga ka-J-Vlog, kung interested kayo dito, napakaganda na itong gamitin going 2026. I don't know kung merong masosupport si Infinix sa mga software update, pero it's Android 15 with XOS 15, at kung hanggang Android 15 lang ito, no worries, matagal po ito magagamit. Ilang taon yung magagamit itong tablet na to, kahit na for example, nag-Android 20 na magagamit nyo pa rin ng Android 15, kasi karamihan ng mga application ay nasusupport pa rin po ng mga kasi karamihan ng mga application nasusupport pa rin yung mga old OS. Pero I don't know, parang wala pang ganong record si Infinix when it comes sa mga update sa kanilang mga budget smartphone and even budget tablets. Pero let's hope ma-update din siya next year. Hindi natin alam, di ba? Pero again mga ka-J-Vlog, kung nagano kayo ng sobrang murang tablet na pwede nyo maggamit ngayon 2025, going 2026, isa to sa the best na pwede nyo ma-recommend, dahil ang unang pinaka-tatargetin nyo dito yung RAM at ROM nito. Dahil bihira lang po mag-provide ang isang brand ng malaking storage sa presyo na 6 to 7,000 pesos. So dito lang kayo bibili para makuha nyo lang ng 6K itong Infinix Xpad 20, dahil meron po naghihintay na special voucher dyan sa inyo up to 1,000 pesos.